Hallelujah, mga nabagay mo sa bawat sa praise God na namin sa Panginoon sa musikal awitin na natin ng Diyos. Hallelujah! Blessed be your name. Yes, mga anak ng Diyos. Hallelujah! Praise the Lord Jesus. Awitin na natin ang Panginoon. The sweet song for all of us, God, blessed be your name. One more time, blessed be, blessed be your name. Now in the best of praise, all the truth of witness, blessed be your name. Yes, every blessing you pour out, turn back to praise. And the darkness closes still more, still I will sing. Blessed be your name, all the Lord. Blessed be your name. Blessed be your name, all the Lord. Blessed be your glorious name. Verse 2. Blessed be your name, the stars shining around me, the world on as it should be. Blessed be your name, yes, Lord. Blessed be your name, the glorious suffering, the Savior to be offering. Blessed be your name, and blessings around. Every blessing to pour out.
namin, Panginoon. My dreams come out. Yes, O God. Hallelujah. Hindi na malapakahan mo rin, Diyos. Oh, God. Yes, Lord. I'm dreaming. Yes, Lord. Dreaming my city. I'm laying down the joy of the Lord. I'm trading my sickness. I'm trading my sickness. I'm trading my pain. The joy of the Lord. See, yes, Lord. You say, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. You say, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Thank you, God. Napakabuli ng Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. Ako tayo sa Panginoon na malumanin na wiki, gawin natin ng Diyos. Iyan. Praise the Lord. Hallelujah. Jesus. By His stripes, we are healed. By His name, He stands free. By His blood, we were washed free. Now we have the victory. Our seas fullness, our sin is broken. Jesus overcame it all. He is our Savior. He has won our freedom. Jesus has won it all. Let's sing the word of God. Hallelujah.
have won the victory. One more time. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, God. Thank you, Jesus. Para sa ating announcement, meron po tayong manalangin araw-araw ang ating morning devotion from Monday up to Sunday to be 7 a.m. to 9 a.m. ng umaga. Ang ating Sunday school sa pag-aaral at pagtuturo sa Salita ng Panginoon to 9 a.m. ng linggo, 10 a.m. naman sa morning worship at mga pagtulong karabahan. At ang ating Sunday evening, 6:30 p.m. at ang ating evening service every Wednesday, 6:30 p.m. na gabi. Hallelujah. Panalangin natin ang ating bansa, ating Pangulo, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., at ang mga government officials. Panalangin natin ang kaligtasan sa loob ng gobyerno, mga kilala sa libang Panginoon. Kailangan din natin ang mga leaders international, Pastor Greg Mitchell, Pastor Jessica, Pastor Joe Pates, sama din natin, Pastor Harold Warner, Pastor Kobe, Pastor Richard Ruby, Pastor Paul Stevens, at ang ating national leader, pagpili natin, Pastor Boyet, Jessica, sama din natin mga regional leaders, Pastor Franklin Tura, Pastor Aaron Vitay, Pastor Ernie Electric, Pastor Charlie Reyes, Pastor Gail Sede, at ng iglesia natin, Pastor Nick Minera, kailangan natin kalakasan, kasiglahan ng ating mga leaders, kalusugan nila, kailangan natin yung nagiging malusog. Sama na natin mag-pray ang mga fellow Baclaran Local Churches, Pastor Gerson Valbuena, Pastor Noel Torres, Pastor Richard Lisa, Pastor Vincent Zader, Pastor Marzo Llano, Pastor Bob Calmasa, Pastor Judre de China, Pastor Samuel Kuhn, at ang ating mga lingkod ng Panginoon sa ibayang dagat. Pray din natin, mga studio ng Pasqua, inatin siya sa bansang Israel. Namin din natin ang Taiwan, mga lugar ng gera ngayon between China and Taiwan, at ang ating mga gagawas sa ibayang dagat, Indonesia, sa Vietnam, kaya Pastor Buda, din natin. Sama din natin pag-pray ang bayan natin, ang Apura Pigolo, ating Pastor Lorenzo Fena, ang isang bayan sa report breakthrough kay National Network
Salvation and Deliverance Soul Acting. Kailangan natin sa Ligusali, sa Lilote, sa Sakyan, Lilote, church, hallelujah. Mga healing request, prayer request, Sister Victor Garcia, kung meron magalingan, Brother Rosna, Tutaro, Bonifacio, San Pedro, Shirley San Pedro, Lita Lourdes Agadulo, Pastor Tompi, Sister Chela Lisa, AC, Maraming John Arden Mendoza, at sa mga pang mga sa buhay natin nga sa Panginoon, at ulitin natin sa mga panalangin, sa mga kilala, sa Tahan Diyos, dalangin natin sila yung Panginoon, ang ating light, sa limang pagkakiling ng salita ng Panginoon. Ating mga activities, meron po tayo Impact Team sa Paliparan, ito po sa Marsuliana, July 5, Discipleship, July 11, Jubilee Service sa Paglaran, July 26, at ang ating pang activities, Bible Study, Teaching Survey, Fasting, at pagawin natin sa ating gawain, hallelujah, sa gawain ng Panginoon. At sa makalagdagang pabalita, ang ating pastor, ang magugulat. Hallelujah. Mga tayo sa panalangin, sa pataaspuin natin ang pangalan ng Panginoon, puripan ang Diyos. Hallelujah. Praise God, glory to Jesus, Holy Lord. Praise God. Panginoon Diyos, ang nalang Panginoon, maraming salamat o God, nadalangin namin Panginoon God, nagawain mo Diyos, ang mga na-mention Panginoon, sa lahat ng mga kumpletong kagalingan, complete healing Panginoon, recovery Panginoon, katagpuin mo Diyos sa kanilang pangailangan o God, at dinadalangin namin Panginoon ang mga leaders sa ingatan mo Panginoon, palakasin ang kanilang mga pangatuan, kalusugan, karulungan, kalakasan Panginoon, aming Mother Church, Pastor Boyd Espida, aming International Church, Pastor Greg Mitchell, Pastor Jessica, at sa aming Panginoon mga leader leaders, at ang aming Mother Church, Panginoon. Nandalangin ay Panginoon God, ang iyong bayan, ang tipol, itong bansa mo, Diyos God, ay samahan mo Panginoon, magbunga Panginoon, makilala Panginoon ang bawat tao, Diyos, na hinahanap ang iyong salita, Panginoon God. Kami Panginoon, gamitin mo Panginoon, kilusin namin mga labi ang mga paa, Panginoon, na halag ang iyong katotohanan, Panginoon God. Maraming salamat, Panginoon God, ang magdadala ng iyong salita, Panginoon, pamilya mo, Panginoon, ng Banal Espiritu, kalakasan at karunungan, Panginoon God, mamusok ka, Panginoon, sa bawat sa Panginoon, at maghari ka, Panginoon, sa aming mga puso. Kung siyang dalangin sa pangalan ng Jesus, Amen. Hallelujah. Praise God. Mga kaupunan, awinan natin ang Panginoon. I've been delivered. Praise the Lord. I'm the delivered. Praise the Lord. I'm the delivered. Sa inyong lahat, ginagagal ako ngayon ng mga kasama sa gawain ng ating Panginoon Diyos. Praise God. Sa makagitna ang ilang kabalita sa July 5, ang ating gaganapin ang merong appeal kay Pastor March Soriano. Okay, July 5. So, sama tayo para una experience natin ang kabutihan ng ating Panginoon. So, bigyan natin yun ng pagkakataon. Tayo ay huling patalapit ng Panginoon ang ating mga puso sa paglilingkod sa Panginoon. So, nabanggit na yung ilan activities natin. Walang jubilee ngayong buwan na ito dahil hanggang sa ngayon yata ay nasa Guam pa rin si Pastor Rico dahil nagkaroon siya ng impacto konferensya sa Guam. So, kaya wala muna tayong
tayong natawag nito, Jubilee na sa buwan nito June. Okay, so kailangan natin ilang mga kabalita at tayo ngayon sa testimonya kung sino ang magpapatotoo. Ha? Sige ka daw, pakinggan natin. Yan. Praise God. So, muna po sa lahat, ipapasalamat po sa Diyos sa privilege po na makatayo po sa lahat. Dahil sa pastor po sa So, una, mag-report na kami. Okay. So, ngayon na lumabas po kami and nag-survey po kami. And hindi naman po kami pinahirapan ng kaaway. Ganun po kami nilabay ng dalawa po babae and fortunately po, tumanggap naman po sila. And yung isa po Lines, very naging emotional siya and sabi niya, open na open daw po yung bahay po nila para po sa Bible study. So yun po yung So parang po, I want to testify po sa ginawa po ng kabutihan na sa buhay ko. So yung, so una po sa lahat, nung pumasok po sa University of the Philippines, sobrang ibig na po yun ng Diyos sa akin kasi marami po akong kakilala na mas magaling sa akin, ganyan, mas magaling, pero hindi po sila nakapasa. And bilang din po yung school na kaisa-isa in-applyan ko, and sayang mo lang po ng Diyos, nakapasa po ako. And ngayon po, yun na, nakagraduate po ako, thanks God po. And hindi po naging madali yung journey ko as a college student kasi nag-struggle din po ako financially, mentally, and physically po. So, marami po akong pinagdaanan, pero sa lahat po na yun, nagpapasalamat po ako sa Diyos kasi hindi niya po ako pinabayaan. And binigyan niya po ako ng mga tao na very supporting po, ganyan. Family ko po, and sa family po ni Pastor, ganyan. Maraming salamat sa prayer po. And nagpapasalamat po ako si nagbunga na rin po yung prayer ko. And isa po sa pinagpapasalamat ko, bukod po sa nag-graduate ako is yung palulubari ko ng mga kapatid ko. Kasi as you know po na basta rin po sila. And ayun po, nagpapasalamat ako kasi pinatry po nilang ipalik yung apoy po nila na naramdaman po nila dati. Sila po ang mga kapatid ng mga kaibigan ako. So yun lang po, patuloy po tayo manalangin kasi po talaga ang Diyos ay naging malaki yung ginagawa ko yun. Maraming salamat po din po. Okay, so ang Diyos ay mabuti. Sino pa? Si Aidan daw. Ha? Aidan daw. Magandang gabi po sa privilege ng mga kasalita. Gusto ko lang iulat po sa inyo na pagmagyan ng Panginoon sa amin na nangyari sa amin na kaligtasan sa kaligtasan namin na ginawa ng Panginoon na one time yung player namin dito sa church. Nagkaroon kasunod, nagkaroon ng player. At naisipan namin ni Gajer na umalis kami. Nagmuto kami sa Gajer, grabe yung patakbo. Mabilis ang patakbo. Sobrang bilis ang patakbo na wala kami ng preno. Purihin ng Diyos, pero hindi kasi ang buti na kami mga pero doon namin napagtanto na niligtas kami ng Panginoon dahil kung tutusin kung kami nabaganan, tatas kami mga 20 meters. Naman bali-bali na katawan namin, hindi ka ako mag-iakot dito sa atin. Pero pabutihan nga, niligtas niya pa rin kami at gusto ko lang ipatotoo na nakarang araw na nagkaroon ako ng financially na naubusan ako ng pera. Pero pinagkasal ko yun sa Panginoon ng Lord sa lato ko kasi tututusin sa dito wala akong kakainin ko din ng Diyos pero hindi nga gagawin yun. Ang Diyos ang palalangin ko sapagkat ay binigay ng Diyos yun. Sabi ko sa Panginoon, Lord, sana magkapera ako sa araw na ito kasi para magkadala sa magulang ko. Hindi ng Diyos yung nangungutang sa akin, bigyan nagbayad, sabi na guys, makakadala mo bayad.
bayan. Pero yun, ikakainin ako sa video dahil yun sa kapatid. Ito po, maraming salamat sa gusto ko na sa Sino pa? Jerry Ann, kasi namin pa yan. Tatlo. Ano muna, sinabi na kasi mali daw yung akin. So, nga po, ayun. So, makikigaya lang. Pagkakasermonin din po ako sa kabutihan na ginawa sa akin ng Panginoon. As all you know naman po, nag-struggle po talaga yung church namin. Financially and... Dati, sa church natin nag-struggle, financially siya, and lalo-lalo na sa spiritual ko, dumating sa point ng buhay ko na parang pakiramdam ko, hindi na talaga ako sinasamahan ni Lord. Kasi parang nagsabi kasi sa akin na lahat na lang ng mga naging close mo na palapit sa'yo, lahat sila umalis, sabi mo. So parang naano ako nun, sabi ko, ako ba talaga yung may mali? Sinasamahan pa talaga ako ng Panginoon. So dumating sa point ng buhay ko na ginagawa ko na lahat ng mga bagay na hindi dapat gawin ng anak ng pastor. Hindi naman ako nag-jowa, pero may mga bagay pa rin talaga na nagawa ko na kasalanan ko na naging dahilan para lumayo ako sa Panginoon. Hindi na ako nag-pray. Tapos nagkaroon pa ako ng away sa pinsan ko, ganyan. And umabot siya ng 6 months na puno na, yung puso ko parang napuno ng galit, hatred, ganyan. Pero kung dumating yung na kinausap ako ni Papa na dapat huwag kang lumayo sa mga tao na porket nawawala sila sa church, lalayuan mo na, dapat patuloy mo pa rin silang palakasin. Then, nag-ano siya sa akin sa utang ko na, oo nga naman, bakit ka ba lumalayo ako? Then, nung dumating po yung conference, parang meron sa puso ko na sabi ko, gusto ko may gawin sa buhay ko yung Panginoon. Kasi alam ko sa sarili ko na wala nang nangyayari sa buhay ko, ganyan. Then, dapat talaga may exam ako nun. Pero ang ginawa ko nun, sinacrifice ko siya. Kasi sabi ko, yung exam na yun, kaya ko siyang i-retake kahit pasensya na sa nagpapatuition sa akin. So yung exam na yun, kaya ko siyang i-retake, kaya ko siyang ipasa. Pero yung kabutihan, yung blessings, yung kayang ipamulat sa akin ng Panginoon, hindi ko siya dapat ipalagpas. So yan, hindi ako nag-exam, pero nagsimba ako at yung kabutihan, yung himala na ina-expect ko, grabe siya, na-realize ko talaga na wala akong kayang gawin kung walang yung Diyos sa buhay ko. So dumating nga yung point na labasan na ng-grades, and yun, nakalagay dun yung 6 lang yung pumasa. Pero sabi ko nun, sana kasama ko sa 6. Kahit alam ko naman talaga na nagkulang ako kay Lord. And yun nga nakita ko, hindi ako pasado. So sabi ko nun, okay lang. Baka lang to, challenge lang ako kung magpapatuloy pa rin ako. Pero dumating pa rin na, nung gabi na yun, tinawagan ako ng prof ko. And sinabi niya sa akin na, Jerry Ann, pinapasa na kita. And then so, kasi sabi ko, grabe yung himala, kasi nalaman ko, kunti lang pala kami pinasang sir. And then, sabi ko, thank you talaga Lord, kasi never ka magkulang sa akin, never mo akong pinabayaan. And yung kahit na ibang subject talaga na hindi ko hindi ko sineryoso, nilaro ko lang. Ayun, pumasa din siya sa isang biyayan. At kinakabo yung sa akin, wala pang pagpapala financially, pero yung kabutihan ng Diyos na kaya niyang ibigay sa akin, lubos-lubos talaga siya, inyo lang po sa Diyos sa papurin. Okay, so yun ang kabutihan ng ating Panginoon. So ngayon naman, darako tayo sa pagligo ng pananalapi para sa gawain ng ating Panginoong Jesus. Amen. Praise God. Hallelujah. Okay, so hindi na siguro ako dito para matapos tayo ng madali. Makakapos si Michael para tayo mga ako ngayon naniniwala
alam na mawawaan natin kung ano ang ating ginagawa. Praise God. Tayo manalangin sa Panginoon, dakila at tapat na Diyos. Salamat po, Panginoon, sa iyong kabutihan at sa iyong biyaya na iyong pinakawa sa aming mga buhay. Bless mo po, Panginoon, ang bawat isa. Ang dalangin ko po, Panginoon, lahat ng iyong mga anak makaranas ng iyong pagpapalad. Maraming salamat sa iyong kabutihan, O God, sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. So, minsan pa, awitan natin ng Panginoon. I got my mind made up. Salamat sa mga manlugto. Pagpalain kayo ng Panginoon at pag-ibayuhin pa ng Diyos ang inyong mga talento sa para sa gawain ng ating Panginoon Diyos. Praise God. Hallelujah. Okay. So, sa inyo po mga Biblia, sa Genesis sa chapter 27, verse 1 hanggang 4. So, basahin na po natin ito. Diretso na tayo. Kailangan din ang gagamit ng illustration. Okay, so Genesis 27 verse 1 to 4. Nandito ang pagkakasabi ng salita ng ating Panginoon at nangyari na maganda na si Isaac at malabo na ang kanyang mga mata na pa hindi na siya makakita ay tinawag si Esau na kanyang anak na panganay at sinabi sa kanya, anak ko, at kanyang sinabi, narito ako. At sinabi niya, narito ako'y matanda at hindi ko na nalalaman ang kaalawan ng aking kamatayan. Ngayon nga ipunin mo, ipinamamali ko sa iyo ang iyong almas, ang iyong lalagyan ng pana at ang iyong puso. At lumabas ka sa parang at ihuli mo ako ng pusa. At igawa mo ako ng masarap na pagkain na aking ibig at dalhin mo ito sa akin upang ako'y kumain, upang ikaw ay paspasan ko bago ako mamatay. Purihin ang pagbabasa ng salita ng Panginoon. Tila at tapat na Diyos, ang dalangin ko po, pagpalain mo ang iyong salita, ang usap ka sa aming mga puso. At sa oras na ito, God, ikaw po ang mamuna at samahan mo ang iyong gawain. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan at sa iyong biyaya. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Hallelujah. Okay, so ayos ko pong mangusap ngayon, pinagsaan ko ito ang kahalagahan ng pagbabasbas. Napakahalaga po na ating maunawaan pa rin ang mga bagay na ito. Sino po ang nakakaalam? Amen. Na yung basbas ay napakahalaga pa rin sa buhay ng isang tao. Kaya sabi nito, andito si Isaac. At siya nasakto ng kanyang katandaan. Malabo na ang mata. Kaya sinausap niya ang kanyang anak na si Esau, kasi si Esau ay siyang panganay. At sinabi niya, manghuli ka ng usa na paborito kong pagkain, iluto mo at dalhin mo sa akin at ako'y kakain at papaspasan kita bago kanyang mamatay. Ito yung sabi ng ating text ko. Kaya, ang basbas po, alam nyo,
ito po'y isinasagawa hanggang sa ating kapanahunan, hanggang sa ating panahon. Nabanggit ko kanina, nasabi ko nga, ay may mga tao o mga magkasuntaan na pagkapasok sa buhay ng pag-aasawa, ay ino-honor nila yung kahalagahan ng basbas ng kanilang mga magulang. Diba? At kung hindi, iginawad yun, naging ang batas natin, talagang binibigyan yun ng pagpapahalaga. Dahil kung wala ang perma ng mga magulang, ay magiging isang katanungan, lalo ng underage na kakasal. Yung may kinalaman. Yung kaugalian na yaon, yung kaugalian ng mga Israelita o panahon ng lumang tipan. Napakahalaga nito sa buhay ng isang tao. At minsan lang, hindi alam ng napakaraming tao, hindi alam ng ibang tao kung paano nakukuha ang basbas. Nabanggit ko kanina na minsan nakaranas kami ni Mrs. dahil nasa iba ang pananampalataya ng aking in-laws sa aking pananampalataya na magsama kami, siyempre akong lalaki, kung pipiliin ang aking may bahay. At dahil sa ginawa niya yun, ay nagsalita ng hindi maganda ang kanyang magulang dahil doon sa kanilang pagkaunawa. At sinabi nila na ang aking daw may bahay o kaming dalawa ay hindi magiging maganda ang buhay sapagkat si Joyda yung lumabas sa bakuran. Sinasabi nga nila na INC, kaya sabi niya, pipitikin kayo. Sabi niya, pipitikin. Yan na sinabi niya sa amin, pipitikin kayo, hindi magiging maganda ang buhay niyo. So, minsan kasi, nababanggit yun ng maraming tao sapagkat hindi nila alam. Sino nakaragas ng gano'n? Na sumama ang loob ng kanyang magulang, ano sinabi sa iyo? Gagapang ka na parang ahas. Sino nakakarinig ng gano'n? Hindi kasi nila alam kung ano at kung paano ginagamit at iniaamplay ng pagpapasbas. Kaya yun ang nais kong bigyan ng pansin ngayon para maunawaan natin ang kahalagahan ito sa buhay ng tao. Kaya kita natin ang kasaysayan. Alam natin ang pangyayari. Ang takbo ng istorya. Nang marinig ito ni Rebecca, ang binabalak ng kanyang asawa na si Isaac, anong sabi niya? Kasi doon sa mag-asawa na yun, may kanya silang paborito. Si Isaac, ang paborito yung si Esau, sapagkat magaling mangaso si Esau at magaling magluto. Kaya tinakakain siya. Mantalang si Jacob ay lalaking laging nasa siping ng kanyang ina. Kaya paborito ng kanyang ina. Kaya nung marinig ni Rebecca na mapaspasan si Esau, hindi matanggap ni Rebecca. Dahil ang gusto nga niya yung kanyang anak na si Jacob. Sa madaling salita, dinaya nila si Jacob. O si Isaac. Malabo niyang mata, natanggap si Esau, si Jacob na siya si Esau. Habang nasa bukid pa si Esau at namamalakaya o naghahanap ng usa, nagluto si Isaac o si Rebecca ng isang tupa. Pinadala kay Jacob at si Jacob ay pinasmasan. So doon natin makikita yung kahalagahan nito. At doon natin nakita na pinagpala at sinamahan ng Diyos si Jacob. Kaya may malaking kahalagahan ng pagbabasbas. Mamaya maunawaan natin, dahil ang paraan ay parang medyo may pandaraya. Pandaraya, dahil niloko si Isaac. Okay, mamaya natin malibigyan ng pansin yung nasasagot
Una, dapat natin maunawaan ang Diyos ang unang nagsagawa ng pagbabasbas. Ang Diyos, sa Genesis sa chapter 1, verse 21 to 22, ang sabi rito, at nilikha ng Diyos ang malaking hayop sa dagat, ang bawat may buhay na tinapahal at umagalaw, na ibinukal ng sagana ng tubig ayon sa kanyang uri, at ang lahat ng may pakpak na ibon ayon sa kanyang uri, at nakita ng Diyos na mabuti, at mga pinaspasan ng Diyos na sinabi, kayo magpalanakin at magpakarami inyong punuin ng tubig sa mga dagat, at magpakarami ang mga ibon sa lupa. Kaya makikita natin dito, mismo ang Diyos ang pioneer ng pagbabasbas. Siya yung unang nagsagawa nito. Genesis sa chapter 1, verse 27 to 28, at nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos siya nilalang. Nilalang niya sila na lalaki at babae, at sila'y pinaspasan ng Diyos, at sa kanila sinabi ng Diyos, kayo'y magpala natin at magpakarami kalatan ninyo lupa at inyong supirin. Magkaroon kayo ng kapangyarihan sa mga isda at sa dagat at sa mga ibon sa himpapawid sa bawat hayop na gumagalaw sa ibabaw ng lupa. So, kung Diyos ang nagpasimula ng pagbabasbas, ibig sabihin, ito'y napakahalaga. Mahalaga ang pagbabasbas. So sa ating kaugalian mga Pilipino ay napakahalaga pa rin ng pagbabasbas. Sa wikang English ay tinawag na benediction. So ito yung dahilan kung bakit ang bata ay ating inihahandog. Dahil tayo naniniwala na yun ay kalooban ng Diyos. Yun ang isa sa larawan ng pagbabasbas ng ating Panginoon. Una, nagdulat naman ito, ano ang basbas o ang bendisyon? Ang basbas ay pinaugalian sa Lumang Tipan, ganoon din sa Bagong Tipan. Ito'y ginagawa ng mga nakatatanda sa mga anak o sa mga ina po. Tingnan natin sa Genesis 27 verse 7. Ito sabi rito sa ating teksto, dalan mo ako ng usa at ituwa mo ako ng pagkain masarap upang ako'y kumain at ikaw ay aking paspasan sa harapan ng Panginoon bago ako mamatay. Ganun din na sinabi sa Genesis 27:10, at dadalhin mo sa iyong ama upang kumain, ano pang ikaw ay kanyang babasbasan bago siya mamatay. Si Jacob na yan, ang nagsalita dyan ay si Rebecca. Nagluto siya at inano niya. Nung una, ay anangan si Jacob. Dahil sabi niya, si Esau ay mabalahibo samantalang ako ay walang balahibo. Kaya pag nahalata niya ako sa kalimtas, mas ang tanggapin ko, sumpa ang tatanggapin ko sa kanya. Kaya sabi ni Rebecca, ang konsipidorang tinang, huwag kang magkasamakakot, makasa akin ang sumpa. Kung ito man ay mangyari. Yung sinabi na. Kasi gusto talaga niya si Jacob ang basbasan. Kaya ang basbas ay may malaking kinalaman sa hinaharap. Kaya damon na lang ang hinagpis ni Esau nang makuha ni Jacob ang basbas ng kanyang ama. Alam natin yun, halos magpumiyak siya. Dahil gano'n nga kahalaga ang basbas. Genesis 27:38, at sinabi ni Esau sa kanyang ama, wala ka ba kundi isa lamang basbas ang ako? Basbasan mo ako, ako naman o ama ko. At tumiyaw si Esau at umiyak. Ganun kahalaga. At yun ang dapat natin maunawaan sa ating kapanahunan. Dapat ituloy natin itong ganun kahalaga. Sa mga Hebreo chapter 12 verse 17, sapagkat nalalaman ninyo na bagaman at natapos ay minasa niyang magmana ng pagkakala, siya'y ibinapil, sapagkat wala na siyang nasumpong ang pagkakataon ng pagsisisi sa kanyang ama, bagamat pinagsisikapan niyang mapili na lumuluhan. Inulit lang niya gusto bago, yun ang ginawa ni Esau, pero wala siya nakuha basbas dahil naibigay na doon sa kanyang kapatid na si Jacob.
Naging sa larangan ng digmaan ang pagsangguni sa Diyos ay napakahalaga dahilan sa basbas ng Diyos. Bago sila makipagbaka, sila sumasangguni sa Diyos kung ano ang dapat nilang gawin. Kaya yung mga Israelita na sa panahon natin ngayon ay ginagawa nila ang mga bagay na yaon bago makipagdigma sa Iran. Dahil yan ay kanilang kaugalian. Unang mga Haring chapter 22 verse 7, ngunit sinabi ni Josaphat, wala maritong ibang propeta ng Panginoon upang makapagkusisa tayo sa Kanya. Yun yung araw o yung akto na sila makikipaglaban at kasama niya ang kanyang in-laws na si Ahab, si Haring Ahab. Alam naman natin na si Haring Ahab ay asawa ni Jezabel. Si Jezabel ay isang babae, propetisa ng Baal, isang sumasamba sa Diyos-Diyosan. Kaya walang tiwala itong si Josaphat, kaya sinabi niya wala pang ibang propeta na pwede tayong pagsanggunian. Kaya makita niya, makakuha siya ng basbas ng ating Panginoon. Ganun kahalaga ang basbas sa mga lalaki ng Panginoon. Pangalawa, anong kahalagahan ng pagbabasbas? Ang pagbabasbas ay malaking impluensya sa buhay ng isang tao. Maaari itong magdala ng isang mabuting kapalaran sa isang tao. Ito'y sinasagawa ni Jesus sa mga bata na inilapit sa Kanya. Yun ang dahilan kung bakit inihahandog natin ang bata. Marcos chapter 10 verse 16. At inalong niya sila at sila'y pinagpala na ipinapatong ang kanyang mga kamay sa kanilang. Hindi yung sabi na salita ng Panginoon. At ang isa pa rin halimbawa nito, ipinaglaban ni Jacob. Hindi mababasa natin sa Genesis chapter 32 verse 26. Ang sabi dito, Genesis chapter 32 verse 26, ito yung kilalang takbo na si Jacob ay nakipagpuno sa anghel ng Diyos. At inabot ng madaling araw at hindi pa na binibitawan yung anghel. Yung nakipagpuno siya. Alam nila, kaya siya nakipagpuno dahil doon sa basbas. At sinabi, bitawan mo ako. Ito sinabi Genesis 32:26. At sinabi, bitawan mo ako sapagkat nagbubukan liwayway na. At kanyang sinabi, hindi kita bibitawan hanggang hindi mo ako mabasbasan. At sabi ng anghel, anong pangalan mo? Hindi na ako, mula na yun. Hindi ka nakakawagin ako. Ikaw na ngayon si Israel. Yun ka sa Israel. Kaya ang paniniwala ko, hindi yan basta-basta mapupurat na. Hindi yan basta-basta mapupurat. At aklay nila ang pangalan ng Diyos. Pag nabura yan, ang na-erase nila yan, parang na rin in-erase ang Bible. Anong papaikuran? Ang Biblia ng mga Muslim, dahil yun ang libro nila, ng Quran. At ikiginawa rin ni Jesus sa kanyang mga alagad. Sa Lucas sa chapter 25 verse 21, at nangyari na samantalang sila'y binabasbasan niya, ay iniwan niya sila at dinala siya sa itaas sa langit. Kaya napakalaki, napakaganda, napakahalaga ng pagbabasbas. Kaya may mga disciple minsan, kaya may mga mananampalataya na bago magsipag-abroad, hinihingi muna yung bendisyon, yung pagsang-ayo ng kanilang mga pastor. Di ba? Yun yung dahilan nun. Yung dahilan nun, humihingi sila. Kaya lahat minsan, bago pumunta sa pastor, ipintitig na, nakalis sa balutan na. Kaya minsan hindi tama. Parang na lang nagpapapirma. Diba? Yun na lang kinalabasan. So, yun po ay napakahalaga sa buhay ng isang tao, ang pagpamasbas. Pangatlo, sino
ang dapat na magbasbas. Sa pambagay na dapat natin maunawaan. Dahil kasi ang pagkaunawa natin, lahat ng tao, lalo na yung mga matatanda, ay pwede magbasbas. Accurate po ba yun? Iginagalang ba yun ng salita ng Panginoon? Si Balaam ay nag-akala na ang kanyang basbas ay mahalaga. Kaya lang gusto niyang pagkakitaan ng basbas niya. At lumapit sa kanya si Haring Balak. Dahil si Haring Balak ay mayroong nalihim na pagkabuhi sa bansang Israel. At tinausap niya ito si Propeta Balaam upang basbasan niya o sumpain niya ang Israel upang malupig ni Haring Balak. Subalit ang sagot ng Diyos walang inkanto sa angkan ni Israel. Makikita natin yung sa Bilang chapter 23 verse 23. Ito ang pagkakasabi, tunay na walang inkanto laban sa ako, di panguhula laban sa Israel. Ngayon sasabihin tungkol sa ako at sa Israel, anong ginawa ng Diyos. Mukhang pera kasi ito si Propeta Balaam. Kaya gusto niyang sumpain at paspasan itong si Haring Balak. So, ibig sabihin, pag ang basbas ay isasatawan ng hindi karapat-dapat na tao, ang magiging bunga nito ay hindi basbas kundi panggagawan o inkanto. Pang-inkanto. Kaya sabi ng Bible, walang inkanto. Tunay na walang inkanto laban sa ako. Yan. Doon natin makikita yun. Ibig sabihin, hindi lahat ng dapat na ay karapat-dapat magbasbas. Kawikaan chapter 26 verse 2, kung paano ang maya sa kanyang pagdadala, kung paano ang laking na ayan sa kanyang paglipad, dahil ng sumpa na walang kadahilanan na hindi tumatala. Kaya yung sinabi ng Diyos sa amin, titigin ka ng Diyos. Titigin ka na niya, hindi kami piniliti kami. Kasi nakatabo namin yung maayos at tamang pamumuhay na bunga ng kagalakan at kaayusan. Ako ang sabihin ko sabihin, kailangan kasi dapat ang nagbabasbas. Hindi accurate kung sasabihin mo kung sino-sino lang. Ang Diyos ang nagbabasbas. Paano ang Diyos nagbabasbas sa tao? Una, nakukuha ang basbas ng Diyos pag ang Diyos ay nalugod sa isang tao. Makikita natin yun sa buhay ni Abraham. Sa Genesis chapter 22 verse 15, dahil niyandog niya ang kanyang nag-iisang anak, ang Diyos ay nalugod sa kanya at siya'y binasbasan. Ito ang sinabi, Genesis 22:15, at tinawag ng anghel ng Panginoon si Abraham na ikalawa mula sa langit. 22:16 ng Genesis, at sinabi sa aking sarili, sumumpa ako ng Panginoon sapagkat ginawa mo ito at hindi mo itinanggi sa akin ng iyong anak, ang iyong bugtong na anak, na sa pagpapalay, pagpapalanin kita, at sa pagpaparami, pararamihin ko ang iyong binhi na gaya ng mga bituin sa langit, at gaya ng buhangin sa baybayin ng dagat, at kamang ng iyong binhi, ang ito ang bayan ng kanyang mga kaaway. At pagpapalain sa iyong binhi ang lahat ng bansa sa lupa sapagkat sinunod mo ang aking himno. Kaya napakahalaga sa buhay ng isang tao. Isa pang bagay ay kung dapat ka doon sa basbas. Kaya kailangan mo pa rin makuha ang kaluguran o yung mabigyan mo ang kaluguran ang ating Panginoon. Kahit naman simple, kita mo si Isaac. Kaya ang gusto niya na nabasbasan ay si Esau o si Esau sapagkat nalulugod siya doon. Dahil nakikinabang siya o sa madaling salita, naaaliw siya dahil sa ginagawa ni Esau kasi para sa kanya, lalaking-lalaki si Esau samantalang si Jacob. Parang dinamait ay kami nasa loob ng tulda at katabi-labi ng kanyang nanay o ako kung nagsusulsi. Hindi ko alam kung anong ginagawa doon. Di ba?
At si Rebecca naman, yun ang gusto niya, si Jacob, kasi naman yun ang malapit sa kanya. Eh, tanda natin yung mga taong binibigyan ng Diyos na magpala sa tao. Yun, ang isang una na ginagamit ng Panginoon upang magbasbas. Matthew chapter 16, verse 19. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit at anumang iyong talian sa lupa ay tatalian sa langit. At anumang iyong kalagyan sa lupa ay kakalagyan sa langit. So ito yung mga taong tumanggap ng tungkulin pagministeryo sa tao. Binigyan sila ng karapatang ito dahil sa kanilang pagkakaroon ng takot sa Diyos at pagiging-lingkod ng Diyos. Kaya unang palatandaan ng accurate na basbas, ang tao'y dapat na nagbabasbas ay mayroong mabuting patunay. Mayroong banal na pagkatakot sa Diyos. Hindi yung magbabasbas sa iyo na simpa. Ay, pagkawang kanawa ng Diyos. O, sige, matulog ka na. Di ba? Bless mo na kayo mundo. Pag nahawak mo, misigarilyo pa yung kamay mo matanda. Ganun ba yun? Hindi accurate yun. Kaya makikita natin ito sa Lucas 2, verse 25 to 34. At narito may isang lalaki sa Jerusalem na nagkangalan Simeon. Ang lalaking ito'y matuwid at masipag, at hindi mo yung sinabi, ang lalaking ito'y matuwid at masipag sa kabanalan na nag-aantay ng kaaliwan ng Israel at sumasa kanya ang Espiritu Santo at ipinahayag sa kanya ng Espiritu Santo na hindi niya makikita ang kamatayan hanggang sa makita muna niya ang Kristo ng Panginoon. At sinapa sa templo sa Espiritu at nang ipasok sa templo ang sanggol na si Jesus, ang kanyang mga magulang upang sa kanya magawa nila na upupol alinsunod sa kabayan ng kautusan. Tinanggap niya siya sa kanyang mga bisig at pinuri ang Diyos at nagsabi, ngayon, papanawin mo, Panginoon, ang iyong alipin. Ayon sa iyong salita sa kapayapaan. At sila'y pinagpala ni Simeon. Ibig sabihin, pinaspasan sila ni Simeon. At sinabi sa kanya, ina si Maria, narito ipinalaga sa ikatarapan, sa ikatitindi ng marami sa Israel at pinakatandaan tundaan ng pagsalansan. Nakita ninyo, yung mga nagbabasbas ng sabi rito, may takot sa Diyos, may mabuting katutuo, ay nasabi rito. Kaya dapat natin maunawaan at maintindihan, dapat ang isang tao magbabasbas ay tumanggap din ng pagpapala o basbas. Hindi pwede magbasbas ang isang tao, hindi maayos ang buhay. Ay hindi siya nakatanggap ng basbas. Pwede ba yun? Ang magbabasbas ay yung tao hindi naman nakatanggap ng basbas. Dahil ang magbabasbas po ay pagsasali ng Espiritu na nasa sa iyo. Ganun yun. Kaya ginawa niya sa atin yung Espiritu niya, yung pananampalataya niya sa Diyos, isasalin sa niya kay Esau. Walang malibig sabihin, kaya ang dapat magbabasbas ay yung mga tao na nakatanggap din ng basbas. Nakatanggap din ng pagpapala. Eh, pag magbabasbas sa iyo, hindi mo maputi ang buhok at nakakalbo na, pulunod na ang balat sa loob, magbabasbas sa iyo. Nang kala mong titignan yung takta, walang kayusan, iwalay sa asawa, laging nasa sabungan. Tapos yung ba magbabasbas sa iyo? Hindi naman nakaranas ng pagbabasbas, hindi nakatanggap ng pagbabasbas at hindi nakatanggap ng pagpapala. Ibig sabihin na maayos na pamumuhan. Hindi accurate yun. Yun ang dapat natin maunawaan. Kaya nung minsan, nang magsalita nga sa akin ng hindi maganda yung tinawagan ko lang.
Pinapanan ko lang. Pero pag sabi ko nga kaya lang umaga, pero pag ang nagbasbas sa iyo, ay taong nag-uwi na lumalakad na may takot sa Diyos. Pinagaling ng Diyos niya. Kung hindi na huwag natin kalilimutan. Isa pang bagay na patunay na ang basbas na isang tao ay may bisa kung ang tao ay sinasamahan ng Diyos. Kung ang tao ay kaligot-lugot sa Diyos. Isaan ay nasuntungan natin na siya pinalugdan ng ating Panginoon. Alam ko, kung ang tao ay dapat sa basbas, ito yung sasabihin natin kanina, bakit ang kaya ko parang mayroong daya, ay ninakaw niya yung basbas. Ninakaw nga niya, pero yun ay sa kapahintulutan ng Panginoon. Kaya hindi siya nahuli. Sa kapahintulutan ng Diyos. Alam mo bakit? Kung pag-aaralan mo ang background ni Esau, si Esau ay walang paninindigan. Si Esau ay hindi nakalulugod. Paborito siya ng tatay niya, pero basahin niyo. Sa isang platitong mangit, pinagbili niya ang kanyang pagkapanganay. Kung sa ating kapanahunan siya yung Kristiyanong ipinagbibili ang kanyang pananampalataya sa isang tatay. Wala siyang paninindigan. Ako niya ko sabihin. So sa madaling salita, hindi siya karapat-dapat. Hindi magbabasbas ang Diyos na masasayang lang yung pagpapala. Ilang beses ko na sinabi dito na ang Diyos hindi magbibigay ng pagpapala na alam niyang masasayang. Kaya doon sa Himala, doon sa kasalan ng kanan ng Galilee, di ba, nabanggit ko na sinabi ni Maria, wala na silang alam. Ano sabi ni Jesus? Babae, anong pakialam ko sa iyo, ang aking oras hindi matunay. Kailan ang oras? Sinabi ni Jesus yun, ibig niya sabihin, gusto niyang pasalit lahat ng laman ng pinaglalagyan ng alat. At nung masaid na yun, itiniwaring na marami, huling sabi mo sa pitsin, na alak, kumakanak-anak ng gano'n. Pagkawa nun, sa sinabi ni Jesus, lagyan ka ng tubig. Ang ibig sabihin, ang blessing ng Lord, hindi dapat natulog kami nito ng marukin. Kaya yung alak na inano ng na naubos, hindi sinangayunan yun ni Jesus. Pero ang pagkaunawa ng mga tao sa panahon natin ngayon, sinangayunan ni Jesus. Kasi Jesus ay magdalawa ng alak. Hindi na lang, ayaw nga niya. Hindi kasi sila nagkakasakit, hindi nila magpunawaan. Ang ginawa ni Jesus ay tubig, hindi alcohol. Kaya hindi po pwedeng isalin ang basbas sa isang tao kung ang tao ay hindi karapat-dapat. Ano yung ibig ko sabihin? Ito yung dapat natin maunawaan. Kaya bilang mga Kristiyano, dapat alam natin yun. Dapat alam natin ang ating buhay at ang ating sarili sa harapan ng Panginoon. At ang sabi ng Genesis chapter 48 verse 17, ito pa yung isang pagkakataon na nakikita natin dito. Matanda na si Jacob. Ito sabi ng Bible. At ngayon si Jacob, nung siya matanda na, siya nanghihina, nakahiga na siya doon sa kanyang kama. Dahil sa sobra niyang katandaan. Itong si Jacob, tandaan natin, magbabasbas si Jacob dahil siya nakatanggap ng basbas sa kanyang amang si Isaac. Kaya, nung dumating ang kanyang apo na si Ephraim at si Manases, anong sabi ko, si nagsulikap na tumayo ng pakatatag at hinarap ang kanyang mga apo at pinagpala ang kanyang mga apo. Ang priority lagi sa Bible, ang tumatanggap ng blessing lagi yung panganay. Kaya nga sabi ko, mapalad yung mga panganay. Sino yung panganay dito?
Kaya dapat ang mga panganay magpakapanganay sa espiritual. Ang nyo, hindi po pwedeng yung bunso ang nag-gusto ng panganay. Parang si Jacob yan at si Esau. Kaya nung iharap nitong si Jose ang dalawa na anak kay Isaac, kay Jacob, ang ginawa ni Jacob, pinagpos niya yung kanyang kamay. Yung kanan, napunta doon sa bunso. At yung kaliwa, napunta doon sa panganay. Kaya ang sabi ni Jose, ama ko hindi ganyan. Kasi pag right hands, ibig sabihin, yun ang pinaka-priority. Dapat sa panganay yun. Kaya nagbabasbas siya eh. So yung kaliwang kamay, secondary na lang yun. At yun eh, para sa bunso. Pero ang ginawa ni Jacob, pinag-push niya dahil siguro napatayo. Dahil ang gusto nga ni Jose, ito ang panganay. Pinisto niya yung panganay, o yung panganay, pinisto niya sa kaliwa. Dahil na mas gusto niya kasi, siguro katulad din ng magulang niya, mas mahal niya yung bunso. Kaya pinag-push niya. Pero anong ginawa pinabalitan niya, anong ginawa niya, iniline lang niya sa madaling salita, pero ang ginawa, ulag na niya sinilahap ba? Kaya dapat natin maunawaan ng nagpapaspas, dapat mayroong discerning spirit. Ulag na siya dyan, pero nahalatan niya, naalaman niya. Oh yes, tama ito kalaman. Yung panganay nga nasa kanan, dahil nilagay ni Jose. At yung pangalang bunso nasa kaliwa. Pero ang ginawa niya ako, pinag-cross niya. Dahil ibig sabihin, mas karapat dapat yung bunso isa doon sa panganay. Kaya yung kaliwa niya, inilagay niya doon sa panganay. Kaya nakatanggap ng pagpapala ay yung bunso. Basahin natin, Genesis chapter 14, verse 17, at nang makita ni Jose na ipinatong ng kanyang ama ang kanyang kanang kamay sa ulo ni Efraim. Kasi yung puso ay minasama niya. At ikinas niya ang kamay ng kanyang ama upang ilipat sa ulo ni Manases mula sa ulo ni Efraim. Kung babasahin niyo yun, diretso niya yun, sinabi ko ni Jose, hindi tama ang ako, napagkat ito ang panganay. Pero yung kanyang kanang kamay, nilagay niya doon sa bunso. Ang sabi niya ako, alam ko, anak ko, alam ko. Kaya alam niya yung future at yung destiny ng isang tao. Kaya, hindi pwede mas ng sino-sino. Amen? Ang kung ano ibig sabihin, yung nagkapas-pas dapat talaga meron siyang discerning spirit. Ang alam mo, himandogin, para si Islaw at kalitaw, lubog lilitaw, hindi mo po pwedeng yan. Kaya ang basbas na depende din sa puso ng isang tao. Nagkakaroon ng epekto yun, depende pa rin sa puso ng isang tao. Kaya, ang pangyayari kay Esau at kay Jacob, nasabi ni Esau, dinaya siya ng kanyang kapatid sa pagnakaw ng basbas sa kanya. Pero ang tanong, bakit nagkabisa sa buhay ni Jacob? Dahil si Jacob ay karapat-dapat sa basbas kaysa kay Esau. So, nakuha niya hindi ko natuloy. Ang pagpapala sa tao nakakaunawa ng kahalagahan ng basbas. Tandaan din natin. Dapat mayroon tayong pagkaunawa sa kahalagahan ng basbas. Alam niyo po, napakahalaga yan. Unawa namin na dito sa Father's House. Kaya ganun na lamang ang respeto namin sa aming mga leader. Kaya pag sinabi ni Pastor Rico, may jubilee ng ganitong araw, may discipleship, talagang kami puhukin namin. Kasi yung basbas, yung leadership,
Amen? Andun yung, kahit sa bahay natin, di ba? Nire-respeto natin yung mga leader sa loob ng bahay kasi andun yung ano eh, yung pagkaunawa ka sa basbas. Kaya ang pagbabasbas ay ginagawad niya sa kanyang iglesia. Pansinin natin ito, awit 133 verse 1 to 3. Basta ninyo na pagkabuti at pagkaligaya sa mga kapatid na magsikang pagkakasama sa pagkakaisa. Para mahalaga lang sa ulo din na tumutulo sa balbas, sa mga tuwing patay sa balbas niya Aaron, na tumutulo sa renaya ng kanyang mga suot. Gaya ng hamog sa mo na tumutulo sa mga bundok ng Siyon, sapagkat doon pinadarating ng Panginoon ng pagpapala sa mga tuwing patay ng buhay, magkakailanman. Ano sabi dito? Yung pagpapala ay kumikilala, yung paspas ay kumikilala ng leadership. Ano sabi dito? Magsisimula. Ano sabi dito? Parang mahalagang nangis sa ulo na tumutulo na sa ulo, sa balbas, sa dibdib, iaabot, tumutulo hanggang sa laylayan ng mga sugo. Leadership. Ang pagpapala lagi nagsisimula sa taas. Ang ulan, bagong lumapat sa lupa, unang bumabagsak ay sa buwan. Makuha ko sa ibig. Leadership ang tinuturo. Tumutulo sa laylayan ng kanyang mga suot, gaya ng hamog sa Hermon at tumutulo sa bundok ng Siyon, sa pagkatuon pinadarating ng Panginoon ang pagpapala sa makaliwag ay tunay na magpakailanman. Yun ang dapat natin maunawaan. Kaya napakahalaga. Yan yung dahilan kung bakit tayo ay may jubilee. Kung bakit tayo ay mayroon na pumupunta tayo at pagkakagastos tayo ay pinahalagahan natin ng yung posisyon ng ating Mother Church. Pag-respeto ang ating Mother Church o sa ating Mother Church. Sapagkat sila yung nakakaalam kung ano ng ang ating destiny. Isa pang bagay, kaya mahalaga ang church dahil tanda natin, dito sinasagawa ang pagbabasbas. Yung pagkalubuhin nyo dito, paglubuhin nyo, kaya i-pray namin kayo, napakahalaga niyan. Proverbs chapter 3 verse 18, siya ay punong kahoy ng buhay sa mga nangahawak sa kanya at mapalad ang bawat isa na namamalapit sa kanya. Awit o Pahayag chapter 1 verse 3, mapalad ang bumabasa at ang nakikinig ng salita ng hula at tumutupad ang mga bagay na nasusulat doon sapagkat ang panahon na natin. Paano natin marinisip yung tama na basbas ng ating Panginoon? Ang basbas ng Panginoon ay nasa bumabasa at nanatikinig. Sabi dito yung mapalad ang bumabasa at ang nanatikinig ng salita ng hula at tumutupad ang mga bagay na nasusulat. So ito yung dapat natin mga. Kaya napakahalaga ang pagtitiro. Napakahalaga ng fellowship. Ito natin ang ating mga ulo ng usap ko sa isang simple at na pangusap ang kahalagahan ng pagpamaskas. Tandaan natin sa bagay na dapat natin magunawa, ang basbas ng Diyos ay hindi kayang sirain ng kaaway. Kaya may naniniwala, hindi basta-basta nai-erase sa mapa ng bansa ng Israel dahil ito'y basbas kay Abraham. Kung sakaling ito'y mangyari, yun ang ibig sabihin na malapit na dumating talaga ang Panginoon. Dahil sinabi ni Jesus, ibabagsak ang Israel. Pagkat sinabi niya,
hindi ninyo pinaranganan ang pagdating ng Panginoon sapagkat hindi nila tinanggap tapos tinago nila sa krus ang ating Panginoon. So, dapat natin na maunawaan. Kung tayo'y basbasan ang ating Panginoon, tandaan natin mangyayari ang pagkapangyarihan ng Panginoon ang kanyang sinabi. Praise the name of Jesus. Tayo lahat dito mayo ang ating maawitan ng ating Panginoon Jesus ng isang awitin. Mahirap makuha ang basbas kung hindi ka malulugdan ng basbas. Yun ang nakikita ko sa ating pinadaan. Ang sabi niya sa pumunta ka sa bukid, ipangkulin mo ako at ipagluto mo ng masarap na pagkain na paborito. Pagkatapos nito yung basbas may tinalaman kung tinalulugtan. At maunawaan natin habang na makukuha ng isang mananampalataya ang basbas ng Panginoon bukas na lang siya aalis sa isang church mawalang alam ng pastor. Ano nga di masasabi magkakaroon ng isang mabuting kapatid? Ang isang miyembro ng isang church na basta na umaalis ng walang ugnayan. Paano kakagod mo mas kasunod sa Bible daw sa Israelos? Sinasabi ko lang ito, pinaunawa ko lang para makita ninyo yung kahalagahan. Kailangan natin ng church. At wala pa akong nakita na upunlan na umubakay sa church. 40 years na po ako naglilingkod sa Panginoon. Pero nagsabi nga sa akin, nagsabi sa akin, sabi niya, bakit ako? Hindi na ako natalong. Pinapapala ako ng Diyos. Dahil nasaan naman siya, nasa ibang bansa na siya. Pero hindi na natin dito, kasi ibang bansa na siya, pero hiwalay siya. At wala siya na. Hiwalay siya sa asawa. Pagpapala na yun. So, nakuwalo yung sabihin. Lahat ng bumiwalay sa fellowship na ito, nagtalo ng kanilang sariling Diyos. Bumagsak. Yung ilan sa kanilang naubig, nakakalayo niya. Yung iba naging kulto. Sinasabi ko po ito na yung tunay na nangyari. Mayroong kinalaman ang church ng basbas sa isang church sa ikapagpapala ng isang pang-ibigay. Alam ko bago kami napunta dito, nang isa'y ako ay magamit ang buhay ko, pumunta ko dito sa Antipolo, hindi agad sumakayong sa pasawin. Nagkaroon kami ng problema. Pero alam kong paano sa aking pasukunin na aking nasa na dito, kunin ko ang basbas ng pastor. Mahirap na pupunta ka doon na hindi mo nakukuha ang basbas ng pastor. Yan ginawa ko sa aking pastor, inausap ko siya ng heart to heart at sinabi ko sa kanya yung puso ko. Yun niya ako pinasasabi at sinabi niya sa kasi pinausap ko siya ni Pastor Bulit at sinabi sa kanya mas mahigit na yung gano'n
Sa mga malulong ang puso nila at tumalikod sa Panginoon. Kaya ako sila pumunta roon at malikod sa Panginoon. Kaya yung mga Pastor Rodrigo, pinaspasan kami at binigyan kami ng open cookies, yung bahay mo patayin. Yung nangyari sa loob ng 10 buwan at natapos ng kinanod na namin. Nakatuloy kami dito at hindi kami pinakayaan ng Diyos. Sinamahan kami ng Diyos dahil dinamdaw ko yung paspas ng aking pastor. Kaya napakalaga po ng paspas. Kaya sa oras nito, habang tayo may na isang awit din, magpapakasakali pa rin ako na may mga kaluluwa na hindi nakakakilala sa Panginoon. Hindi mo natatanggap ang Panginoon, pero ang Panginoon na tagapagpintas ng iyong buhay. Napakalaga na natin po sa Jesus. Bilang Panginoon at sarili mo tagapagpintas. Kung ikaw yan, ang una mo isang panalangin, dakila ang kapag ng Diyos. Ano ko po ay nagkasana, lumiwalay sa iyong kaluluwa. Sinagsisisihan ko po ito. Panginoon, sa oras na ito, nagpasya akong tangyang ka bilang aming Panginoon na nagpagligtas ng aking buhay. Kaya binubuksan ko ang aking puso, inaayaya kitang pumasok at maghali sa buhay ko. Ikaw ang manguna at tumayo sa pinakasentro ng aking puso. Isulat mo rin ang aking pangalan sa aklat ng buhay upang sa iyong muling pagbabalik, makasama ko ang doon sa buhay na walang hanggan. Maraming pong salamat sa iyong kabutihan sa pangalan ng Jesus. Amen. So ngayon, bubuksan mo ang altar. Ang pagdago po ng ibig pakinggan ng pagpapasbasa. Yun ang dahilan kung bakit tayo ay lumubuhod dito. Hinihingi natin ang aming kapalaran sa harapan ng Diyos. Hinihingi natin yung pagpapasbas ng aming Panginoon. Praise God. Ito ang dahilan kung bakit natin ito ginagawa. Kung kasalanan, tayo makipag-usap sa ating Panginoon Jesus. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Lord of God, hallelujah. Salamat po Panginoon sa iyo. Salamat po kami ng Diyos sa iyong biyaya o Hallelujah. Lord of God, tulungan mo po Panginoon ang mga kabataan. Ilagay mo sila sa lakot ng Lord, pagkarain mo sila. O samahan mo sila sa Lord, bless mo po sila. Pagkarain mo po. Iulat mo pagkarain tayo sa kanilang sila. Yes, Lord of God. Ano pagkarain mo pinanganak ng Diyos. Yes, Lord God. Pagkarain mo pinanganak ng Diyos. Bless mo po sila. Pagkarain mo sa kanilang sila. I-bless mo po sila pagpalagi ng pagpalala. Ihagal mo po sa pagpalagi mo palagi mo namin sa Lord, i-bless mo ang iyong anak dakilang Diyos. At pagpalagi mo anak mo dakilang Diyos. Lord, tulad ng aking iniluluhod sa iyo. Pagpalagi mo po siya, pagkatiwalaan mo siya ng mga biyaya mo. O God, upang maisagawa niya kung anuman ang narisin ng kanyang puso para sa iyong gawain na bilang. God, maraming salamat sa iyong kabutihan. Lord, inihingi ko po ang banal mo ang iyong anak. Kaya mag-usap ka sa kanyang puso. Kaya mga bagay na hindi mo kaya gawin. Hindi mo kaya iyalampas sa kanya. Ikaw ang maglalampas sa kanya. Tinatay ko siya sa pinakatulong ng araw sa buhay niya. Lord of God, in the name of Jesus. Lord of God, ang palay mo sa Panginoon ng iyong anak. Yes, Lord God. Yes, Lord God. Yes, Lord God. In the name of Jesus. Hallelujah. Ilagay natin yung ano. Ilagay natin ang Panginoon.
Praise God. Hallelujah. Amen. Ito ang dahilan kung bakit po kami mga pastor ay mayroong leadership. Amen. Kasi hindi ka po pwede magpaspas kung ikaw ay bibigay. Kung hindi ka marunong magpasako. Kaya kami hindi mga pastor. Sumusunod ka pa sa pastor namin. Hindi ka pwede magpaspas. Pag nagpaspas sa iyo, bibili, i-impart na sa iyo ang hindi bibili. Kung ano yung ibig sabihin, yun ang maalagahan ng pagbabastas. Yung kasi pagsasali ng Espiritu. So, yun lang mga kapatid, pagpalain kayo ng ating Panginoon. Praise God.